Good day everyone! Mabuhay! Welcome sa aming munting podcast. Ngayon, maririnig nyo at matutuklasan ang aming munting talakayan patungkol sa integrated farming, na kung saan magkakaroon kami ng mga kunting katanungan na sasagutin ni Ma'am patungkol kung ano nga ba ang integrated farming. So bago yan, ating munang kilalanin ang ating ginagalangang guest for today's podcast. So before that, thank you so much Ma'am for allowing us to be your guest for today's podcast. Okay. Maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga listeners and viewers? Ayan. Hello everyone. Ako po si Miss Marigel Malino Bacalso. I am the LSA cooperator and at the same time farm owner of Major Golden Integrated Farm located here at Bulawan Senior Lupi, Camarines Sur. A farmer. So, for our first question po, Ma'am, pwede niyo po bang ipaliwanag sa kanila kung ano ang integrated farming? So, integrated farming is a practice or a system of agriculture that, kumbaga, sama-sama. There is crops, there is animals, raising different crops, which is cash crops, perennial crops, seasonal crops, and at the same time for livestock, different kinds of livestock, which is like here in our farm, we have hog raising, free-range chicken raising, and small ruminant raising, and we have also a small scale on aquaculture, which we have a small fish pond na merong mga tilapia fish. So, marami po yung activities na nangyayari dito sa farm niyo po. So, paano po yung process na ginagawa niyo dito para patakuhin yung business na po niyo? Okay, since Major Golden Integrated Farm is a certified learning site for agriculture and at the same time a business farm school accredited for TESDA, so every day we have an activity. And so farming, training, we conducted training on, kasi yung TESDA Farm School namin, we are offering 3 courses, which is Organic Agriculture Production NC2, Agri-Crop Production NC2, and yung sa RCEP, which is Production of High Quality and Breederized Certification and Farm Mechanization. Then, yan po yung sa aming farm school. And yun naman pong sa aming farm talaga, ayan, nagre-raise kami ng mga different animals. Then, meron kami mga different vegetable na nire-raise, which yung mga nire-raise po namin dito is, kumbaga, available or laging kailangan ng mga institutional buyer. So, madali po palang process na nangyayari dito. Hindi lang basta farm. Nagkakaroon din po kayo ng pagpapaaral sa mga estudyante po, no? Yes, because Major Golden Integrated Farm is a learning site. So, ibig sabihin, talagang we as a learning site, nagbibigay kami ng mga libreng training. So, napakaganda ng opportunity, lalo-lalo na sa mga youth and sa mga farmer dito sa community kasi kumbaga malaking tulong na yung knowledge nila into farming is madagdagan through sa aming mga binibigay na mga training. Oh. So, Ma'am, ilang taon na po kayong nagpapatakbo nitong integrated farm po and kailan po kayo nagsimula? Actually, we are on a 4th year. We started during a pandemic. This is a family business. Ayan, kasi di ba during pandemic, I was realized that farming or yung agriculture talaga is very important because no farmer, no food, di ba? Yeah. It's because farming is the backbone. So, backbone of our country. No farmer, no food. So, I decided na magganito na lang. But then, hindi lang basta farmer. I just want a farmer that yung ma-level up. Not for the sake na gusto ko na mag-farming kasi magtatanim na ako. No. Kumbaga naisip ko na I am a farmer but I have to transfer my technology doon sa community and sa nearby community na nag-i-engage into farming. Ma'am, bilang po may karanasan sa integrated farming,
paano po niyo po ipaliwanag kung ano po, kung sa madaling paraan kung ano po ito? Ayun, so integrated farming, yun. So, you raise hogs para, yun, kami, nag-aalaga kami ng mga baboy. Ayan, kasi yung baboy ay, binibenta namin, yung mga biik. But then, yung manure, kasi here, nagpa-practice kami ng natural farming system. So, yung mga manure ng pigs, ng goat, ng chicken, so, ginagawa po namin yan na organic fertilizer. Para, kumbaga, yung mga fertilizer na gagamitin namin, ay kami na talaga yung nagpo-produce. Proven and tested, ma'am, na effective talagang gamitin itong organic, itong natural lang po na fertilizer, like itong mga manure. Yes, kasi eco-friendly, no chemicals added. Then, walang sayang, mula sa farm nyo, papunta din ulit sa farm nyo, parang cycle lang po yung benefit. Yes. So, ma'am, paano po nakakatulong ang integrated farming sa pag-aalaga ng mga hayop? So far, yung mga crops, kasi yung mga, di ba, yung mga, pag nag-harvest kami, yung mga hindi na good, ayan, kumbaga, magsiserve yun as pagkain nila. Tapos nagtatanim kami, then yung sobra, binibigay namin sa mga alaga naming hayop. So, ibig sabihin lang yon, healthy yung mga hayop, healthy yung kinakain nila, and at the same time, pag kinain namin yung mga manok, mga baboy, healthy din sila. So, healthy din po. Kumbaga, yung cycle, ayan, is, yung value chain, kumbaga, here na namin na napapractice na. And sigurado po tayo na malinis talaga yung mga Hindi lang malinis kasi kumbaga parang healthy din talaga yung kinakain. Kasi yun na talaga dapat ngayon. We have to change our lifestyle kasi ngayon ay sobrang napaka-modernized na. So, Ma'am, ano po ang inyong karanasan sa pagpapatupad ng integrated farming? Syempre, advantages is more income kasi in just one area, you have more income. Disadvantages is, syempre, magastos. Mas matagal po, ma'am. And unang-una, yung capital mo, capital build up, next is management, then yun, syempre yung pag-manage ng mga tao. Kasi syempre, more crops na nandoon, more income, but more crops, more animals na nandoon, more gastos dito. At more trabaho. So, after a few years, ma'am, ano marirealize nyo or makikita nyo sa farm na to? Is it tumaas po ba or is it grow up? Syempre, of course, farming is a business. Okay, so farming is a business. So, syempre, nagninegosyo tayo. We have to have our insight na kumbaga kumita yung farm. Kasi negosyo yun eh. Pero naman yung lugi nandun yung parate. Pero, syempre, you have to set your goal. As a farmer, I have setting my goal na kumbaga maging profitability. That's why hindi lang kami hanggang doon sa certified learning site. So, nag-farm business school din kami and may mga crops kami, may cacao. Yan. So, si cacao, hindi lang kami hanggang doon sa pagtanim, pag-harvest, pero gumagawa din kami ng tsokolate. So, dito naman po, hindi lang kami basta nagtatanim. Ayan. Kumbaga, pagtanim namin, we personally nagbebenta, ayan, to command higher price. Kasi pag kukunin lang nila dito kung ano yung gusto nilang price, yun na. But I myself, as a business, ako talaga nagbebenta ng aking mga buhay. So, ma'am, doon po sa mga may gustong mag-integrated farm or farming, ano po yung mga advice nyo and ano po yung mga dapat nilang asahan ng mga hamon na kanilang harapin kapag nagpatayo or nagpatakbo rin po sila ng ganito po? So, as an integrated farming and an integrated farmer, syempre ready ka. Kailangan ay risk taker ka.
Kasi pag hindi ka risk taker, wala kang maaabot. So, kailangan lang talaga determination, courage, then syempre, you have capital. Kasi no capital, kasi sabi ko nga, di ba, farming is a business. Capital is a must. Then, syempre, kailangan marunong ka for management. Pangalawa, kailangan may budget ka. Pangatlo, kailangan marunong ka magplano. No plan, lugi ka lagi. Ayun. I'm sure naman magiging successful naman tong farm nyo kasi nasa Pilipinas tayo, kailangan natin ng mapagkukunan talaga kasi sa ekonomiya natin, di ba? Yes, of course. We have to think always positive. Wag mong isipin na ikaw ay malulunggoy. You have to always think positive na pagdating ng araw ay magiging mayaman ako. Kailangan go lang palagi. So, yung mga hamon po, ma'am, na mga dapat asahan po. Mga hamon na dapat asahan is always nandyan lang yan. Siyempre, pag panahon, Yes. dito sa atin, may bagyo, may lindol, may tag-init, may tag-ulan. So, be it. So, yung mga yan, dapat alam natin kung kailan mangyayari. At pag nangyari yon, kailangan alam natin yung mga technology, yung mga technical na dapat nating ibigay sa ating mga halaman. Ayan. Kaya dapat, kailangan meron kayong technical know-how pag nag-engage kayo into farming. And how about po sa products po? Paano po yung process na pagbenta niyo? Pagbenta po. So, as I've said, ako ang nagtitinda. Ikaw na po mismo. And, syempre, ngayon naman ay nasa modern. So, we are, kumbaga parang, na-influensyahan tayo ng mga technology ngayon, lalo na yung social media. Syempre, nagpo-post ako sa Facebook, sa Instagram, ganon. Kung sino po yung mag-avail. Kung sino, yes. Yun ang pagkano yun ng Kung mga sino products. yung gustong bumili. So, parang that's it. So, I hope you guys get the knowledge that you needed. And for us, I think, mas lalo namin nadagdagan yung aming kaalaman patungkol sa integrated farming. So, you guys, may dadagdag pa ba? I think that's enough. So, thank you so much po for Thank you po. listening and for sharing knowledge po sa amin. So, dahil po doon, nadagdagan yung kaalaman namin paano nangyayari or nagiging process sa loob ng integrated farm. Yes. So, thank you so much, guys. So, Bye-bye. MGIF, Bridging Farmers for Better Future. Yay!